pinapaalis nyo? Yang si Johnny nakakuha ng napakalaking budget para sa project niya. Tapos inaprubahan pa ng Sofia na yon. Sabi ko na nga ba talaga, magkakuntsaba yung dalawang yan eh. Andrea, alam mo, napapaniwala mo na ako sa mga kuro-kuro mo tungkol sa administrator na yan. Tingnan mo lang ginawa ni Sofia, ha? Lahat ng kanyang mga desisyon, pabor kay Johnny. So, kung ganun, maganda pala yung desisyon niya to resign as an administrator. Well, maganda kasi may babalik ang kontrol ng kumpanya kay Emily. Pero, kung mangyayari ang bagay na yan ngayon na hindi pa bumabalik ang alaala ni Emily, ganun din niya. Si Johnny pa rin ang makikinabang at papaikutin lang niya si Emily. Exactly. So, paano yun, attorney? Hindi ba tayo pwedeng kumuha nila ng ibang administrator? Palitan natin. Hindi, gaya naman ng sinabi ko sa iyo, wala pa tayong sapat na ebidensya para mapatalsik natin yung administrator na yan. Ito ang ating mungkahi. Bakit hindi na natin kumbinsihin ng korte na hindi pa kapables si Emily magpatakbo ng kanyang kumpanya? Pag nakumbinsi na natin ang korte tungkol sa bagay na ito na kailangan natin ng isang administrator, the court will side with us at pwede natin patalsikin ang administrator na yan. Ma'am, meron po ba kayong dala? May kukunin pa po Wala. ba ako sa... Ma'am, pagpasensya niyo na po si Andoy. Kung ano man po yung nasabi niya at nagawa, sana po huwag niya lang pong damdamin. Simula sa araw na to, wag na kayo makipaghalubilo sa kanila. Naintindihan nyo? Ma'am, baka naging emotional lang si Andoy. Pero hindi naman ganun ibig sabihin niya eh. Mahalaga ka sa kanila. Bahala sila sa buhay nila. Sila na nga to ng loko? Tapos sila pa tumiga ng magalit sa akin? Hindi naman nila ako masisisi kung hindi kagad ako maniwala sa kanila. Dinalaw na nga sila tapos ginanon pa ako. Kaya bahala sila sa buhay nila. Emily, ano sinasabi mo? Saan kayo nagaling? Dinalaw namin si Berna sa ospital. Ano? Galit ka ba sa akin? Andoy, alam mo kasi, hindi naman tama yung manigaw, manumbat at magpalayas ng mas nakakatanda sa'yo. Kahit na may dahilan ka kung bakit ka nagagalit sa kanila. Sorry. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung magagalit ba ako o matutuwa kasi galit ka kay Mommy. Ayokong masyadong ma-attach ka sa kanya para mas madali na lang natin siya makalimutan. Pero hindi ko alam kung tama bang magalit ka sa kanya. Kasi kahit na hindi ako natulungan ni Mommy Emily kay Aling Oda, marami pa rin namang nagawa sa ating mabuti si Mommy, di ba? Basta, alam ko, gusto ko lang ay maging okay ka. Kung mas makakabuti sa'yo na magalit muna kay Mommy, sige, hahayaan kita, ha? Pero Andoy, huwag kang magpapakain dyan sa galit mo na yan. Hindi kita hayaang maging ganon. Ayoko kitang maging ganon. Intindihan mo ba yun? Kasi mahal na mahal kita. Mahal din kita, ate. Andoy, bayaan na lang natin sila. Ang importante, magkasama tayong dalawa. Magkasama pa naman talaga tayo, di ba? Simula dati pa, tayong dalawa pa rin na magkasama. Isipin na lang natin. Bumalik tayo sa dati. Sinabi ko naman sa'yo, lubayan mo na yung mga batang yun eh. Sorry, Johnny. I should have listened to you. Sumama nga lang yung loob ko eh, nung pinalaw ko sila. Kaya pwede ba kalimutan na natin to? Gusto ko na magpahinga. At ikaw pa talaga nagdala sa kanya. Dad, kasalanan ko po. Yung kasalaning Mangkaryo. Pinilit ko siyang pumunta doon. Kahit na, hindi ka dapat nagpapadikta sa bata. Pasensya na po, sir. Hindi na po mahuli. Umayos ka, Kagyo, kung ayaw mo mawala ng trabaho. Saka pa, pag sinuway mo lahat ng gusto ko, makikita mo.
Paano yan? Pasensya na, Luke, ha? Hindi na tayo pwedeng maulit. Ayoko matanggal dito. Ayoko mawala ng trabaho. Opo, Mang Kari. Sorry po. Sayang kung di sana ginawa ni Andoy yun. Sana kasama nila ni Mama ngayon. Isipin mo na lang kung bakit nagawa ni Andoy yan. Siguro masyado nabigo sa Mama Emily mo, kaya nagkaganon.